Dahil kapag yan, pinuntahan natin mamaya at makita natin, iba yung sinasabi nyo, mag-anak ng teteng na yan, di ba? Anak ng teteng na yan, di ba? Sa sambayan ng Pilipino kayo mananagot. Kaya umpisa pa lang, I'm warning our resource speakers na huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Hindi tayo nandito para magturuan. Hindi tayo nandito para magsisihan. Nandito tayo para solusyonan ang problema sa pagbabaha. Rektang sagot agad. Rektang sagot agad. August 2023, the DPWH and the MMDA made commitments and asked for time to implement these commitments. As early as the start of the year, lagi nating pinapaalalahanan ang mga ahensya na isaayos ang mga infrastruktura at drainage para sa paparating na tag-ulan at La Nina. Ngayon, ito na naman tayo, same problem. Nandito tayo para pag-usapan na naman itong pagbabaha at kung anong aksyon ng gobyerno. Meron tayong more than 5,500 flood control projects since 2022. Totoo, wala tayong pag-usapan dyan. Meron tayong meron tayong higit 244.57 billion pesos ang inilaan natin para dito sa 2024 alone. Wala din tayong pagdedebatihan dyan. Kasi lahat yan, sa mata ng taong bayan, irrelevant yan. Kasi ang nakikita at nararanasan nila, yung lampas taong baha na umubos sa kanilang mga ari-arian at sumira sa kanilang mga tahanan. Ang tama, talagang tama naman sila dahil hindi natin pwedeng kontrahin yun. Yun talaga yung naramdaman at naranasan nila. Last Sunday po ay nagkandak po tayo ng on-site at aerial inspection sa Caloocan, Malabon, Navotas, Bulacan at Pampanga. At kahapon lamang ay sa Rizal, and this is what we saw. Yan sa Rizal. Slide change. Okay. Ito. Ito po, sa likod ko. Ito ang Papaumbong, Bulacan. Ito Masantol, Pampanga. Last Sunday lang po to. Lubog pa rin. Kita ba natin yung mga floodways yan? Well, ito yung status pa rin ba ngayon ng mga kababayan natin dyan sa Masantol? Bagay, ano to, Pampanga, ano? Yung sa Bulacan. Agunoy. Ito, ultimo cementerio, lubog, oh. Tama yung mga bahay, oh. What more yung nasa height pa ng bagyo. Ito, Macabebe, Pampanga. Eskwelahan po yun. Ayan, yung mga kababayan natin, nandiyan pa rin sila, underwater pa rin. Yun. Yung bayan, lalim, no? Eto, Pampanga pa rin. Yung sa Bulacan, di mo nilagay? Hindi ko nakita eh. Anyway, sa Metro Manila, may ilang bahagi na lagpas tao ang naging baha. Umabot pa nga yung baha hanggang bubong ng bahay. Sa ilang parte naman ng Central Luzon, lubog pa din ang baha. Lubog pa rin sa baha ang mga bahay at hanap buhay. May mga lugar pa rin na baha, no? Baha hanggang sa ngayon. Sa Calabarzon, nag-trending din
ang naging bilis ng pagtaas ng tubig kung saan hindi na nadadaanan ng mga kalsada. Like sa Cavite, dyan sa coastal areas namin, sa Noveleta, Rosario, Cavite City, grabe po ang inaabot nila dyan sa baha. Kahit sa Rizal, ganun din. Pero in fairness, may reports din na mabilis naman daw po humupa ang baha sa ilang lugar. Halos 400 mga kalsada at tulay ang apektado. 199 cities and municipalities ang inilagay sa ilalim ng state of calamity. Higit sa 1.2 million na pamilya o nasa higit 4.5 million na katao ang iniulat ng NDRRMC ang naapektuhan ng bagyo. It left in its onslaught 39 people dead. Umakyat na nga sa mahigit 1 bilyong piso ang naging damage sa agrikultura, liban sa siguradong wasak ang hanap buhay sa higit na 40,000 na magsasaka at mangingisda. Pati ang mga mamimili ay apektado sa tiyak na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng bigas, gulay at prutas. Sa infrastructure, tinatayang nasa mahigit 4.2 billion pesos ang pinsala. Nandyan ang mga tahanan, eskwelahan at ospital. Ngayon, ang sinasabi na nangyari itong pagbabaha dahil sa basura at baradong drainage, poor urban planning at climate change. I'm sorry pero hindi na po acceptable ang rasong ito dahil these are all addressable. Sabi ko nga, totoo man na mas mabilis ang paghupa ng baha ngayon, hindi pa rin tama na dito mapunta ang usapan. Kasi hindi na dapat pinag-uusapan ang paghupa. Dapat ang pinag-uusapan yung hindi na magbabaha. Yung hindi na babaha. Ano ba ang naging flood frequency equivalent ng rainfall nitong habagat na pinalala ng bagyong Karina? Ano ba ang rainfall capacity ng mga kanal natin? Did you look at flood return period with the necessary foresight, taking into consideration the past typhoons and climate change? Do you have studies on it? Nasaan na ang pinag-usapan nating drainage master plan na sumasakop sa buong bansa? Kapag may mga nakakasira sa mga infrastruktura natin na nagiging dahilan ng labis na perwisyo, napapanagot ba natin? Kagaya nung nangyari, nung nakita ko dito sa navigational floodgate, nung nag-inspect tayo dyan sa Nabotas, nasira yon dahil sa isang fishing vessel. Kaya tuloy nung dumating yung sama ng panahon, hindi na naka-function yung gate. Hanggang ngayon, baha pa din doon pagka nag-high tide. Ano ang naging action dito? Has someone been made accountable? Bakit inabutan pa ng Karina yung repair? Mamaya, ipaliwanag nyo po sa amin at grabe pong hirap ang dinadanas ng ating mga kababayan dyan sa Kamanaba. If I understand correctly, nung Ondoy, record amount ang bumuhos na ulan. Ang rain volume na bumagsak within 24 hours happens only once every 100 years. Ang bumuhos na ulan within 24 hours nitong Habagat at Karina ay mas malaki pa kesa sa Ondoy. Ang Ondoy was only 15 years ago. What I'm saying is, matapos tayong magulantang sa Ondoy, dapat na recalibrate na natin ang ating mga dam at drainage systems para kayanin
yung ganong katinding pag-ulan? O hihintayin nyo pa yung 100 years ulit? O maging every year na lang yung malaundoy na bagyo na yan? Nakita ko ang mahalagang listahan. Yung mga listahan nyo ng mga pumping stations na maraming hindi na gumagana. Bakit concentrated lang sa Metro Manila? Tapos yung mga lugar na sa kalagitnaan ng Metro Manila na talaga namang kailangan ng pumping stations, yung pa yung wala. Hindi na tayo lalayo. Noon pa man, alam ko ng pinakamababang lugar dyan na yung Araneta Avenue at Tatalon sa Quezon City. Pero bakit hanggang ngayon wala pa ring fully operational na pumping station dyan? Ang daming mga eskwelahan at hospital dyan na napaparalisa. Dahil kapag nag-overflow po ang San Juan River, tiyak ay babahain na sila. At ako mismo ang magpapatunay na sa report nyo, sasabihin yung operational pero napakaraming non-operational dyan. Dito na lang sa Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo. Ang tagal nang naitayo. Kahit kailan daw, hindi gumana. Sa pakisagot nyo yan mamaya, no? Dito sa Pasay, sinasabi nyo na ang tagal-tagal ng under rehabilitation ang pumping station. Taon-taon na lang may budget yan. Bakit nonsense pa rin yung urgency? Sinabi ko na sa inyo, sagutin ng totoo, wag na kayong magsinungaling. Ilan ba talaga dyan ang hawak ng DPWH at MMDA ang mga fully operational na pumping stations? Dahil kapag yan ay pinuntahan natin mamaya at makita natin iba yung sinasabi nyo, mag-anak ng teteng na yan, di ba? Sinasabi din ng may malaking kinalaman dito yung reclamation. Totoo ba? Binaraan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Ngayon na meron ng mga reclamation na ongoing. Ano bang mitigation measures natin para wag silang mag-contribute ng pagbaha? What are their proponents doing? Hindi po tayo nagtuturuan dito. Tayo nahanap natin yung solusyon sa problema. Kailangan nyo sagutin yan mamaya. Diyan na rin po papasok ang National Land Use Plan. Talagang napapanahon na ata kasi yung mga sobrang delikadong lugar na hindi na dapat napapatayuan ng mga kabahayan. Baka yung hindi dapat tinatayuan ng bahay ay village na. Baka yung mga dating estero ay puro condominium na. Pero habang wala pa yan, anong basis natin sa mga permits? Baka may mga napapayagang structure sa paligid ng mga waterways. Dapat ang hearing na ito last Tuesday, pero lahat kayo hindi pwede dahil pinatawag kayo sa Malacanang to precisely talk about flooding. So maliban sa paniningil sa commitments ninyo, in the last hearing, mamaya we will ask you to share kung ano yung naging commitments ninyo sa ating mahal na Pangulo. Ano ba ang ipinangako nyo sa kanya? Ang dapat malaman ngayon, ano ba talaga ang solusyon sa pagbabaha? Nang masulit naman ang bilyong-bilyon nating ginagastos sa flood control. Ano ba ang kailangan? Kailangan ba natin ng underground water impoundment facilities? Sabihin na natin, yung sa BGC, meron nga sila, no? Bakit hindi kaya ng DPWH yan? Sa mga karatig bands, ang dami nilang inobasyon at makabagong paraan. If Kuala Lumpur has a smart tunnel na kinayang i-divert
ang tubig baha palabas ng karagatan para iwasan ang kabahayan, bakit hindi natin yan subukan? Tapos, nagtuturuan pa ang mga involved, sabi DPWH, ibang ginagawa ng LGU at MMDA. Sabi naman ng LGU, nakukulangan sila sa DPWH. Sabi naman ng MMDA, maintenance lang ang sa kanila. Baka kontra-kontra pa yung mga proyekto. Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. I-discuss din ni Senator Aimee mamaya. Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya at ibigay na sa kanila ang responsibilidad at pondo na yan? Baka talagang kailangan na natin ng Department of Water Resources na mag-handle niyan at ilagay na sa kanila ang management control ng baha. Taunang lumolobo ang budget ng DPWH para sa baha. Nasa 42 billion pesos na lang noong 2015, pero lumobo ng halos 244.57 billion pesos noong 2024. It grew by over 200 billion pesos. And in less than 10 years, may 1 trilyong budget kayo para sa baha. In the words of our netizens, siyempre, hindi nyo maalis, magtatanong, sabi niyan, anyari. Equally important, ang dami ng ginagawa ay ang kalidad ng gawa. Kung substandard, patse-patse at bungi-bungi ang trabaho, sarili nyo na lang ang niloloko nyo niyan. Again, sabi ko nga, hindi dapat isang kalan ang justification na mas mabilis ngayon humupa ang baha. Kaya naman masasabi natin, epektibo ang mga programa. Masusukat ang kalidad ng mga daang-daang bilyong proyektong ito kung talagang hindi na tayo binabaha. Paulit-ulit na lang, hindi ba nung ating last hearing and even after that, ilang beses ko nang kayong pinagsabihan na bumili tayo ng backhoe at dredging equipment. Ilan ba dyan ang nabili nyo? At na-distribute nyo ba ito sa mga nangangailangan talaga? Meron ba kayong master list ng mga bahain? Baka naman pare-parehas ng mga lugar na lang yan. Baka naman may mga hindi bahain pero may mga dredging equipment. Kaya nga kailangan natin ng konkretong solusyon. We have to understand the geographical location of our country as well as the areas where historically the waters flowed. And with the rapid urbanization and development, as experts have already pointed out, without a whole nation approach and unified master all over sa buong Pilipinas na noong 1 taon ko pa sa inyo sinisingil, all our efforts will be wasted. Isang patunay dyan, yung ay sa damit ulit pa rin niyang babahain. Kaya bago matapos ang hearing na ito, itong kailangan nating ma-establish. Una, malaman ang totoong dahilan ng mabilis na pagbaha at pagtaas ng tubig. Wala nang bulahan dito. Pangalawa, malaman kung anong totoong estado ng mga proyekto na ginagawa ng ating mga ahensya para tugunan ang mga ito. Hindi bloated, yung actual lang po. Pangatlo, sana makapag-formulate na at mailahad na dito kung ano ba talaga ang eksplanasyon para hindi na maulit. Dahil hindi na dapat talaga ito maulit. Sisiguraduhin nyo rin, nyo na panindigan ninyo ang mga sasabihin nyo sa araw na ito dahil hindi sa amin pong mga senador, kung hindi sa sambayan ng Pilipino kayo mananagot. Kaya umpisa pa lang, I'm warning our resource speakers
na wag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Hindi tayo nandito para magturuan. Hindi tayo nandito para magsisihan. Nandito tayo para solusyonan ang problema sa pagbabaha. Rektang sagot agad. And distinguished members of the committee, our beloved senators who are here present today, my colleagues in government, good morning po sa ating lahat. Well, first of all, Mr. Chair, we would like to express our appreciation for giving us this opportunity to discuss with your committee the programs and projects that are being implemented by the Department of Public Works and Highways in addressing the flooding problems throughout the country. Mr. Chairman, just to put it in proper perspective, the Department of Public Works and Highways core function and basic mandate includes actually the planning, design, and construction and maintenance of national roads, bridges, and major and principal river basins throughout the country. Let me just point out that since I have already mentioned the extent of our responsibility at this point in time, there are 421 principal rivers, 421 principal rivers all over the country. 18 of these are major rivers, and these are where the river basins are located. When we say principal rivers, these are principal rivers that have drainage area of more than 1,400 square kilometers. And of course, tributaries to the principal rivers would be more than 1,400 small rivers, Mr. Chairman. So just to give that in proper perspective. Under this administration, Mr. Chairman, which took over in July of 2022, we have continued to expand on the projects initiated in previous administration. This commitment to this is a commitment for the continuity and ensures ongoing projects are completed efficiently and effectively, thereby enhancing the flood management capabilities throughout the country. Since this administration took over in July of 2022, we reported that we have completed 5,521 projects. Let me clarify a little bit on this, Mr. Chairman. These projects extends back as far back as 2019. 2019 up to 2023. Up to 2023. Many of these projects were suffered delays because of various factors, including the pandemic period of about 3 years. And when we came in, we continued on with these projects and completed. What we are saying now is that we have been able to complete all these projects that were implemented previously but were not completed by 5,521 projects, Mr. Chair. Let me clarify what are these projects all about. These projects are what we call the immediate relief projects for flood mitigation. At the same time, Mr. Chairman, when we came into July, we found out that there are several master plans already existing in the major river basins, in the 18 major river basins, in various stages of preparations. I have taken a look at all these river basins, and most of them, the master plans are still currently being updated at this point in time. Take into account actually the climate change phenomenon and other factors that have to be incorporated in the master plan. Mr. Chairman, Yes. just request the Secretary to submit to us the list of master plans and what is the status of those master plans. Thank you, Mr. Can Chairman. you give us a copy of that list?
Yes, yes, Mr. Chairman, we will comply. Okay. Submit. Just butt in, Mr. Chairman, just one question. Are they integrated, Secretary, with the master plan? Yes, to some extent, I would say, to some Maybe extent. define some extent. To some extent, because there is a engineering component, there is a social component, and there is actually a environmental component in the master plans, Mr. Yes. Mr. Chair. Without interrupting your briefing, but just to proceed logically and rationally, the 18 major river basins have been referred to repeatedly in the past, but you have also admitted on your part, Mr. Secretary, that they're in various stages of preparation and that in many cases they're not integrated. And that therefore, did they focus on flood-prone areas for social mitigation, also for the environment? The interventions, have they already been provided? Or are we still in the process of study? As your submission in the NEP would indicate, puro feasibility pa lang. Alin ba rito ang kumpleto na at pinagsama-sama ba to? Your Honor, as I mentioned, I think the updating of the master plan is still ongoing in some aspects. And So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? well, to some extent, that's correct, Madam Senator. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand, and I've seen the record in the department, that is now being updated. They are just being updated at this Pero point. yung ibang master plan dyan, panahon pa ng ama ko, alam po natin na as early as 1972, nagkaroon na ng Metro Manila Flood Control. Correct. At alam din natin na merong Environment Code, merong Building Code, may Clean Water Act, may kung ano-ano, pati yung mandamos ng Korte Suprema, na nagsasabi, align lahat yan. Pero wala naman tayong napala, kundi yung Dolomite Beach, hindi po ba? Kaya, itatanong ko, saan inilalaan ang bilyong-bilyong pera kapag walang master plan? How do you choose the projects? Are there guidelines or parameters each time that you submit these billions and billions of requests? To what do you allocate if there is no integrated master plan for the entire country? Siguro, we'll ask him to finish his presentation first, and then you answer that question. But I think, Mr. Chairman, that's very yes, important it's very. because I think it's very telling that the master plan, the integrated master plan, is not in existence, Mr. Chair. Tama. Let me clarify a little bit, Your Honor, Mr. Chair. The master plans are very specific in each river basin. They are very specific in each river basin because they have different And that's why it's not requirements. integrated. In a way, because Is it iba-iba po Ay, yun well, so? Di ba yung totoong nangyayari? Kung sino yung masigasig at talagang nakatutok sa flood control, yun yung mga LGU o yung mga bahagi na tututukan din. Tapos, wala namang kinalaman dun sa karatig o sa katabi o sa sumunod. Bahala na sila. Pwede bang ganon? Hindi ba ganon naman nangyayari? Pira-piraso kasi. At patse-patse yung ating mga master plan. Yun ang problema. Kaya bumabagsak lahat kay Senator Joel. So, Kaya ho, pasensya na, Mr. Chair, because it's very important. Kasi kahit na gamitin mo yung sa isa, for example, yung binabanggit po lagi dito, ang bilis ng pagbaba ng tubig dito sa Metro Manila, which is good for the Manileños, those who are living in the metro area. Pero it appears na parang dun sa amin pumupunta or sa Cavite pumupunta. Bakit ang tagalunong tubig sa amin? So, yun lang po, no, Mr. Secretary. I think it's important, and I see where Senator Amy is coming from. Kung hindi po integrated, kung gagawin mo yung sa isang lugar, yung kabilang side naman, yung kabilang probinsya, kabilang town, kabilang barangay, yun naman ang babahain. Mr. Chairman,
Yes. Yung nabanggit ho nyo, Secretary, na 5,500 completed projects. Projects, Ito ho ba bahagi ng integrated master plan or bahagi ho ba siya ng iba-ibang master plan? Ito po, Your Honor, ang sinasabi natin yung 500 na natapos at ito yung immediate projects, engineering interventions all over the country na hindi ho kasama dun sa master plan. Ito yung standalone projects to provide immediate relief to low-lying areas in various Okay. Sige, you may proceed muna, Secretary, para you still have your 10 minutes. How many more minutes? Mr. Chairman, Sige. ito yung 2019. Nasimulan ho ito ng 2019, di ba? ito yung mga projects. 2019 ho ito nag-start. 2019. Yung Yes. immediate. Yes. Baka may good news ka naman sasabihin ngayon no? So let's listen to him. Well, I think ito naman po yung mga have given immediate relief and protection to low-lying areas all over the country. Ito yung sinasabi namin 5,000 na natapos na. Because in the meantime that we are actually trying to formalize actually the implementation of the master plans that were developed actually sa river basins. For example, po in Metro Manila, there is already an existing master plan that was developed in 2012. Nandiyan na po yung master plan for Metro Manila and this is the basic master plan. I'm sorry, Secretary. I'm sorry, Mr. Chairman. This year's NEP, nakita ko yung, I think it's with MMDA o sa DPWH. There's a feasibility study of 15 million for the master plan. 23. No, the 23 billion is for the entire DPWH. Yes po. But there's a particular feasibility study and I think si GM Lipana made that statement if I recall that you submitted and now it's part of the NEP and it's 15 million. So kung ano po yun, ano po yung feasibility na yun tapos meron na pala? Let me just clarify lang po yung... That's the reason why I think Senator Jaime and I are very interested in ensuring that we know what we're doing. No? Kasi when I mentioned it, look at them. They're confused. They don't know. It appears that they don't know whether or not it's coordinated with DPWH.